Naantok ako. Pero kailangan ko mag-content. Ang gago eh. Ayun. May magandang tanong kanina dito. May magandang usapan doon sa isang video. About BTC ETH. Maganda daw yung price action niya. Depende doon sa ginagawa niyang ano, diba? I-post ko dito. Dito. Yan. I-post ko doon. So, ang naano ko doon sa phrase na maganda yung price action niya. 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 Ano nga ba ang Ano nga ba ang definition ng maganda ang price action? 'Di ba? So, is it the predictability? Is it yung kitang-kita mo agad, di ba? Parang gano'n, hindi ko alam. Ano ba ang definition ng karamihan sa maganda ang price action? Well, sa akin kasi, ang maganda ang price action is if you see it for the last 100 trades. Dun lang gaganda yung price action na yun. Diba? Kasi if nakita mo lang siya ng 2, 3, 5, 10 times, again, sabi ko nga doon sa isa nating video is, it's not a statistic, di ba? Yun naman yung parang yung point ko doon na of course you have the strategy, napaka-komplikado ng strategy mo, di ba? Sobrang ganda. Tangina. Pero syempre, useless yan if you don't know yung nangyari dyan for the last 100 trades. That's why maraming nagtuturo na coaches na sasabi, mag-backtest ka ng 100 trades ka na. Or ng 30 trades. So, there's some number na kailangan mong i-backtest. Diba? So, ayun. Ayun lang naman yung point ko. So, kung kunwari, diba, na i-evaluate ka kung maganda ba yung strategy na yun. Kasi yun naman yung parang di ba? Kung maganda ba yung strategy na yun doon sa sinasabi mo na currency pair, mapa-gold man yan, BTC, ETH, Euro, USD, whatever, dapat ang alam natin is anong nangyari sa kanya for the last 100 trades as you say it, di ba? Yun yung parang doon. So, hindi ko inaaway. Sinasabi ko lang, napatanong lang ako ano nga ba definition ng magandang price action, di ba? So, yun yung thing. Kasi walang mas gaganda doon if you have that setup, tapos alam mo yung nangyari sa kanya for the last 100 trades, o mas maganda pa is mas mahaba, di ba? Yun ang totoong backtest. Yun ang totoong analysis, di ba? The analysis if that strategy worked in the past. What is the statistic nung strategy na yon sa past, di ba? So ngayon you can revisit your strategies, di ba? Tignan mo. Tignan mo yung ginagawa mo ngayon, di ba? Yung tinitingnan mo ngayon na yung ginagamit mo ngayon, di ba? So do you really know what is your strategy, di ba? Kung hindi, if you're just looking at alam mo yung couple of samples, then you suddenly, and kumita ka, ginawa mo sa live, kumita ka, and suddenly nag-conclude ka na, oy! Ang lupit naman itong strategy na to. Again, you're doing it wrong. Every model, every strategy, effectiveness is based sa kanyang repeatability sa past. Diba? That you can hope, that you can replicate sa future. Diba? So, ngayon, again, look at your strategy. Do you know how many times did it happen sa past? And if you do, congratulations, you are trading. If not, you are just gambling.